So ang tatalakayin po natin ngayong gabi ay yung ikalabindalawang aralin na po natin. Ito po yung bagong layunin kay Kristo. Dati kasi nung wala pa tayo kay Kristo may kanya-kanya tayong layunin no? At kadalasan lihis talaga yan sa kalooban ng Panginoon. Pero ngayon tayo po ay nasa Panginoon na dapat ay bago na po yung layunin natin at dapat ito ay nakasalig sa ating Panginoong Hesus. Babasahin ko po sa inyo yung nakasulat po sa ikalawang Tesalonika, Kabanatang 1, mga talatang 11 hanggang 12. Pakinggan po natin mabuti. Ito ang dahilan kung bakit lagi namin kayong ipinapanalangin. Dalangin namin na tulungan sana kayo ng Diyos na mamuhay ng karapat-dapat bilang mga tinawag niya. At dalangin din namin na sa tulong ng kapangyarihan niya, magawa niyo ang lahat ng mabubuting bagay na gusto niyong gawin dahil sa inyong pananampalataya. Sa ganitong paraan, mapaparangalan niyo ang ating Panginoong Hesus at kayo naman ay mapaparangalan niya ayon sa biyaya ng ating Diyos at ng Panginoong Heso Kristo. So sa gabi pong ito, titingnan natin kung ano yung mga layunin po ng ating gagawing pag-aaral. Ang una po ay maunawaan ang layunin ng ating buhay ay magbigay ng karangalan sa Diyos. At ang ikalawa, makumbinsi tayo na mamuhay lamang para kay Kristo. Hindi na po para sa sarili. Para kay Kristo na lamang. So, ang dapat nating maging layunin ay ang maging pangunahin po ang Panginoong Yesus sa ating buhay. Ang ibig sabihin ay siya ang sentro, siya ang naghahari, siya ang nasusunod, at nagbabago ng ating buhay. Siya ay sentro kung ang lahat ng kaganapan sa ating buhay ay para sa Kanya at sa Kanyang kaluwalhatian lamang. Siya naman po ang naghahari kung tayo ay nagpapasakop sa Kanyang pamumuno. Sa totoo lang siya ay hari magpakailanman. Subalit may mga panahon na gusto nating paghariin ang ating sarili sa trono ng ating buhay. Kailangan po nating kilalanin na siya lamang ang nararapat na mamuno sa atin. Siya naman po ang nagbabago sa ating buhay kung pahihintulutan natin ang kanyang kapangyarihan na kumilos po sa atin. Tulad halimbawa po ng isang palayok sa kamay po ng isang magpapalayok. Dapat nating pahintulutan ng Diyos na tayo ay baguhin ayon sa kanyang wangis at isakatuparan kung ano ang nais niya para sa atin. Now, may ilang po tayong katanungan dito no, na sasagutin din po ng mga verses po sa Bible. So makinig po kayo mabuti ha, may rami-rami po ito. No? Ang una po, ano ang natatanging hangarin ni Apostol Pablo? Upang makamtan lamang si Kristo, anong ugali ang ipinakita niyang kaiba sa mundo? Doon po sa aklat ng Filipos, Kabanatang 3, mga talatang 7 at 8, mababasa po natin, pinapahalagahan ko noon ang lahat ng ito. Pero ngayon, itinuturing ko na itong walang halaga dahil kay Kristo. Ang tinutukoy niya po ritong pinahalaga niya noon ay yung kanya pong katayuan sa buhay, yung kanya pong posisyon, yung karangyang meron siya, at marami pa pong iba. Sa verse 8 naman, nakasulat po, at hindi lang yan. Para sa akin, ang lahat ng bagay ay walang halaga kung iahambing sa pagkakakilala ko kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Itinuring ko na parang basura ang lahat ng bagay makamtan lang si Kristo. Grabe, no ha? Tinuring niya ang lahat ng kanya pong mga accomplishments nung unang panahon na isa lamang basura. Makamtan niya lamang si Kristo. So, isa pang tanong, ano ang mangyayari kung si Jesus ay nananahanan sa iyo? Ano ngayon ang dapat na maging layunin ng iyong buhay? Doon po sa aklat ng Galacia, Kabanatang 2, talatang 20, mababasa po natin, namatay akong kasama ni Kristo sa krus. Hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na. Ipinapamuhay ko ang buhay kong ito sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at nag-alay ng buhay niya para sa akin. Now, ano ang pangunahing hangarin ng mga mananakbo? Yung mga runners po, ano? Ano ang naghihintay sa kanila? Paano natin ito may sasapamuhay at ano ang nararapat nating gawin upang tayo ay hindi mawala sa takbuhing ating tinatahak o hinaharap? Doon po sa unang Korinto, kabanatang siya, mga talatang 24 hanggang 27, nakasulat po, sa ating pagsunod sa Diyos ay para tayong mananakbo. Alam nyo na sa isang takbuhan, marami ang sumasali, ngunit isa lang ang nananalo. Kaya pagbutihin nyo ang pagtakbo upang makamit nyo ang gantimpala. Ang bawat manlalaro ay nagsasanay ng mabuti at dinidisiplina ang sarili upang makamit ang gantimpala. Ginagawa niya ito para sa gantimpalang hindi nagtatagal. Ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay magtatagal magpakailanman. Kaya nga, may layunin at direksyon ang aking pagtakbo.
Kung baga sa isang boksingero, hindi ako sumusuntok sa hangin. At sa talatang 27, dinidisiplina ko ang aking katawan at sinusupil ko ang masasamang pagnanasa nito. Dahil baka pagkatapos kong ipangaral ang magandang balita sa iba, ay ako pa ang hindi makatanggap ng gantimpala mula sa Diyos. Question: ano ang dapat nating pagsumikapan ngayon at sa kinabukasan? Bakit kailangan nating magpatuloy sa ating nais marating? Doon po sa Filipos, Kabanatang 3, mga talatang 13 at 14, nakasulat naman, sabi ni Pablo, mga kapatid, hindi ko sinasabing naabot ko na ang ganap na buhay, ngunit ito ang ginagawa ko ngayon. Kinakalimutan ko na ang nakaraan at pinagsisikapan kong makamtan ang nasa hinaharap. Tulad ng isang manlalaro, nagpapatuloy ako hanggang makamtan ko ang gantimpala na walang iba kundi ang pagtawag sa akin ng Diyos na makapamuhay sa langit sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Question again, kanino natin dapat ituon ang ating paningin? Paano inilalarawan sa talatang ito si Jesus? Now, nakasulat po sa Hebrews chapter 12 verse 2, ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang sandigan ng pananampalataya natin mula sa simula hanggang sa katapusan. Tiniis niya ang paghihirap sa krus at hindi niya ito ikinahiya dahil inisip niya ang kaligayahang naghihintay sa kanya. At ngayon nga ay nakaupo na siya sa kanan ng trono ng Diyos. Bilang mga anak po ng Diyos, hindi dapat mawala ang ating paningin kay Jesus. Nararapat na ituon natin sa Kanya ang ating buong atensyon sa pamamagitan ng pakikinig at pagsunod sa Kanya mga ipinag-uutos. Isa pa pong katanungan. Ang ating, hindi pala katanungan, ano po? Ang ating pangunahing layunin ay bigyan ng kapurihan ang Diyos. Tatandaan po natin yung mabuti. Kaya doon po sa unang Korinto, Kabanatang 10, talatang 31, mababasa po natin, ito ang may sasagot ko riyan. Ano man ang inyong gawin, kumain man o uminom, gawin niyo ang lahat sa ikapupuri ng Diyos. Noong una ay namumuhay po tayo ng hindi nagpapasakop sa pamumuno ng Diyos. Subalit ngayong isinuko na po natin ang ating buhay sa Kanya, dapat po tayong maging masunurin sa Diyos. Kaya nga dapat gawin nating layunin ang mabigyan ng kapurihan at karangalan ang Panginoon sa lahat po ng ating ginagawa. Ang pagkilala po kay Jesus na Panginoon ay may kasamang paggalang at takot. Ang ibig pong sabihin ay ikinakatakot mong gumawa ng kasalanan sapagkat siya ang iginagalang mo bilang Panginoon. Now, tandaan po natin na dapat natin mabigyan po ng kaluwalhatian ng Diyos. Okay? So, luwalhati sa Diyos. Sa awit po, 63 verse 3, ang inyong pag-ibig ay mahalaga pa kaysa sa buhay. Kaya pupurihin ko kayo. Dapat po nating ingatan ang ating pong pag-iisip, maging ang ating damdamin, ang ating salita, at mga kinikilos upang hindi tayo magkasala sa Diyos at sa atin pong kapwa. Ang lahat po ng nasa iyo, tatandaan mo ito ay pagmamay-ari ng Diyos. Wala po tayong pagmamay-ari sa mundong ito. Doon po sa aklat ng awit 24:1, ang buong mundo at ang lahat ng naririto ay pag-aari ng Panginoon. Dahil dito ay nararapat nating ibigay po sa Diyos ang para sa Kanya. Siya lamang ang tunay na may-ari ng lahat. At tayo ang mga katiwala o tayo ay mga katiwala lamang ng mga bagay na hawak po natin. Now, narito po ang mga bagay na dapat ibinabalik natin sa Diyos. Pakinggan po natin mabuti ang mga ito. Ang una po, ang ating panahon. Sa aklat po ng mga ngaral, Kabanatang 12, talatang 1, nakasulat, alalahanin mo ang lumikha sa iyo habang bata ka pa. At bago dumating ang panahon ng kahirapan at masabi mong, hindi ako masaya sa buhay ko. Sa awit 9 naman, talatang 12, ipaunawa niyo sa amin na ang buhay namin ay maiksi lang upang matuto kaming mamuhay ng may karunungan. Dahil ang oras po ay regalo ng Diyos sa atin, maglaan po tayo ng panahon upang magbigay karangalan sa Kanya. Samantalahin natin ang lahat ng pagkakataon upang siya po ay maparangalan, mapapurihan, maluwalhati. Now, ang isa pa po na bagay na dapat po nating ibinabalik sa Diyos ay ang atin pong kakayahan. Sa ikalawang Timoteo, talatang 6 sa kabanatang 1, mababasa po natin dahil dito, pinaalalahanan kita na lalo ka pang maging masigasig sa paggamit ng kakayahang ipinagkaloob sa iyo ng Diyos. Ang mga kakayahan na atin pong tinanggap mula sa Diyos ay dapat po nating gamitin upang ang iba ay mahikayat, mapalakas, at mapagtibay sa kanilang relasyon sa Diyos.
sapagkat ang mga ito po ay ibinigay niya sa atin upang tayo po ay kanyang magamit. Now, ikatlo po, anong dapat natin ibalik sa Diyos? Ang ating mga kayamanan. Sa aklat po ng Malakiyas, madalas po nating marinig ito, Kabanatang 3, Talatang 10, nakasulat, pero ngayon, hinahamon ko kayo na subukan niyo ako, ang Panginoong makapangyarihan. Dalhin niyo ng buo ang inyong mga ikapo sa bodega ng templo upang may pagkain sa aking templo. Kapag ginawa niyo ito, padadalhan ko kayo ng ulan at ibubuhos ko ang sobra-sobrang pagpapala. Ang isang obligasyon po natin sa Diyos ay ang pagbibigay po natin ng ikapo. Yan po ay utos, hindi po yan pakiusap. Hindi po yan suggestion. Ito po yung paglalaan ng 10% o 10% sa anumang tinatanggap po natin mula po sa Kanya. Ibibigay po natin ang mga handog na ito sa Diyos sa isang bilang pagkilala po na sa Kanya nagmula ang lahat. Sa tuwing tayo po ay nagbibigay ng ikalalaganap ng kanyang kaharian ay lalo po tayong pagpapalain ng Diyos. May katumbas po yan na pagpapala. Now, ikaapat po na dapat po nating ibalik sa Panginoon ay ang bawat plano na yung gagawin ay dapat magbigay ng karangalan o kapurihan sa Diyos. Atin pong basahin na nakasulat sa Kawikaan 16:3, ipagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng iyong gagawin at magtatagumpay ka. Sa Jeremias naman, chapter 29, verses 11 to 14a, alam ko kung paano ko tutuparin ang mga plano ko para sa kabutihan nyo at hindi sa kasamaan nyo, at plano para bigyan kayo ng pag-asa na magkaroon kayo ng mabuting kinabukasan. Kung magkagayon, tatawag at mananalangin kayo sa akin at diringgin ko kayo. Kung lalapit kayo sa akin ng buong puso, tutulungan ko kayo. Oo, tutulungan ko kayo. Sino nagsasalita po rito? Walang iba kung hindi ang ating Diyos na buhay. Now, dahil nagtitiwala po tayo na pinatawad ng Diyos ang ating mga kasalanan, marapat din natin siyang pagtiwalaan na tayo kanyang dadalhin sa magandang kinabukasan. Dahil sa merong inilaan ng Diyos na magandang plano para sa atin, kinakailangang hilingin natin ang kanya pong karunungan sa lahat po ng ating mga binabala. So, atin pong nasain ang Diyos. Sa awit, Kabanatang 63, Talatang 1, nakasulat, O Diyos, kayo ang aking Diyos. Hinahanap-hanap ko kayo. Nananabik ako sa inyo ng buong puso't kaluluwa na tulad ng lupang tigang sa ulan. Katulad po ni Haring David na nagpakita ng mga nilalaman ng kanyang puso sa pagsulat ng aklat ng awit, tayo man ay dapat ding magkaroon ng pagnanasa na mapalapit po sa Diyos. Hanapin natin ang ating kaligayahan sa Diyos. Doon po sa aklat ng awit, 37:4, sa Panginoon mo hanapin ang kaligayahan at ibibigay niya sa iyo ang ninanais mo. Sa oras po na tayo ay masiyahan sa Diyos, palagian na natin siyang hahanapin. Dahil sa minamahal po natin ng Diyos, wala na tayong iba pang nanaisin kundi ang mabigyan siya ng karangalan. Bilang gantimpala, tayo ay kanyang pagpapalain sa anumang hahangarin ng ating puso. Siyempre, dapat naayon po yan sa ating o sa kanya pong kalooban. Kauhawan mo ang presensya ng Diyos. Doon po sa aklat ng awit, Kabanatang 42, Talatang 1, nakasulat, tulad ng usang sa tubig ng ilog ay nasasabik. O Diyos, ako sa inyo'y nananabik. Sa oras po na tayo ay nauuhaw, umahanap agad tayo ng maiinom. Ganito rin dapat ang ating damdamin sa Diyos. Dapat nating kasabikan ang kanyang presensya at patuloy po nating nasain na mapuspos tayo nito. Now, atin pong parangalan ang Diyos sa lahat ng bagay. Ano man ang iyong ginagawa, pagsikapan mong mapasaya ang Diyos. Mula ngayon ay dapat nang masentro kay Jesus ang iyong buhay. Parangalan mo ang Diyos sa bawat pagkakataon. Kahit pa ikay napapaligiran ng mga taong ayaw magbigay ng parangal sa Diyos, kinakailangan mong maging matatag at matibay. Patuloy mong bigyan ng karangalan ng Diyos dahil utang mo ang lahat sa Kanya. Ang buhay na kalugod-lugod sa Diyos ang tanging may gaganti mo sa lahat ng kabutihang at patuloy mong tinatanggap mula sa Kanya. Parangalan mo ang Diyos anuman ang katayuan mo sa buhay. May mga pagkakataon po na ikaw'y hahamakin ng dahil sa pananampalataya mo sa Diyos. May ibang nagbuwis ng kanilang buhay sa panindigang maging tapat po sa Kanya. No, kapatid, nawa meron tayong natutunan sa atin pong pag-aaral ngayon pong gabi, no? So, ang maganda, ipasa mo sa iyong mga kaibigan at mga mahal sa buhay ang iyong natutunan sa aralin natin ngayong gabi.
Ipanalangin mo sa Diyos na ikaw ay mabigyan ng pagkakataong may bahagi sa iba ang iyong bagong layunin kay Jesus. Maraming salamat pong muli sa pakikinig niyo po at tayo po ay manalangin.